Ayan, another vlog na naman tayo for today. Bali for today's video, nandito po ako ngayon sa Lopez, Quezon, kung saan bibisita po ako ng isang property po na medyo may kalakihan yung sukat. So ito po ay 24 hectares. Ayan, sa mga naghahanap ng medyo malaking property, ayan, watch niyo po tong video na to. Baka sakali po mag-fix po ito dun sa gusto niyo pong property. So bago po ang lahat, bago po tayo umikot, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel. And then, lagi po natin pipindutin yung ating notification bell para updated po tayo sa mga properties na iba-vlog po natin. So tara, ikot na tayo. Pagbungad pa lang po namin ng property, ayan, nakita po namin yung mga karamihan po ng mga puno ng saging. So I think ito, naglalaro po ito sa nasa 1,500 ka puno. And then, dito po sa may pinakaharapan, kung saan kami pumasok, ayan, makikita na po natin yung bahay. So, kayan po ay kasama sa bentahan. So, may mga alaga silang hayop dito. And then, kagandahan itong property na to, mamaya papakita ko sa inyo. Ito po ay sagana sa tubig. Ayan, ikot po na tayo dito sa may gilid ng bahay para makita natin yung view. So, meron na siyang CR. Ayan. Dami lang alagang mga pato, manok. Wow. Daming saging. So dito po nakatira yung nangangalaga ng property. Kaya parang meron siyang mga garden dito. Wow, ang daming puno ng niyog. Yung ating puno ng niyog, medyo may kataasan na po yung iba, and then yung iba naman po mga bagong tanim. So parang nag-refill na po sila, nagtanim na sila ng panibago. So I think ito naman hindi naman siya clearingin pa. So medyo matagal-tagal pa naman natin siyang pakikinabangan. Napakagandang mag-alaga rito ng mga hayop. Yan, katulad po ng mga manok na yan. So, si caretaker is nag-aalaga po ng mga hayop dito sa 24 hectares. May hose sila dito na nanggagaling po yung pinakatubig niya sa may pinakabundok. So, hindi na po sila nahihirapang kuha ng water panggamit nila. So naglagay na lang sila ng hose, and then tuloy-tuloy naman po yung agos niyan. Ganda. And then dito po sa bungad, meron tayong makikita mga puno ng mangga, and then papaya, meron tayong kakao, meron tayong guyabano. May suha tayo dun sa may harapan. Kalamansi, ayan, ang daming tanim ni ni caretaker dito sa may part ng tinayuan niya ng bahay. So malinis rin po, ganda. And then kagandahan itong property na to, ma-advise ko rin po, pwede po tayo mag-alaga po rito ng mga baboy. Kasi yung pong tubig natin is running water, so sagana po tayo sa tubig, hindi tayo mahihirapan mag-alaga ng mga hayop dito. And then yung tubig po na yan po ay napapaloob po sa property. So mayroon po tayong maliit na sapa, kumbaga, dito sa may pinakaloob na property. Ganda. Dito pa lang sa may bungad, sa may pinakaunahan ng part, ang ganda ng ng view niya. Ikot tayo para makita natin yung ibang part. Bali, ito po yung running water na nakapaloob po sa property po natin. Yan, sarap maligo, ang lamig. Bali, ito pong tubig na to, nanggagaling po yan sa may pinakabundok. So, tuloy-tuloy po yung agos niyan. Gawin po natin, kung sakali po advice ko lang, so magkaroon na lang tayo ng tulay, kasi po dito po sa may part na to, yan, kasama po yan ng property. So tatawid po tayo dito. Ayan.
So tara, maglublob tayo. Wow. So lumiban po ako ng pinakasapa and then ayan, bumungad na sa akin yung magaganda ng mga niyog dito. Parang napaka very healthy po kasi green na green po yung kanyang mga dahon. And then flat pa rin po tayo. So si property po is parang naligiran ng pinakasapa. So kung babaybayin po natin yung part na yan, so dito po naliligiran pa rin po siya ng pinakasapa. Ganda. Ayan, lakad-lakad tayo para makita natin yung ibang part. Wow, ang ganda dito. Daming niyog. Nandito tayo sa may part na medyo slope. Ayan. Pakita ko lang sa inyo. And then kagandahan dito, nandito po yung ibang mga fruit bearing. So meron tayong kaimito dito. May dalongyan tayo. Ayan, dami. And then may mga mangga na rin tayo dito sa part na to. So yung part po na yun, natatanaw natin, yun na po yung sinasabi nila na medyo upland. And then, nandito na po yung karamihan ng mga niyog na medyo may kataasan na. Pero kagaya ng nasabi ko kanina, marami naman tayong refill. So, mapapalitan na po yan once na pinaklearing natin. Pero sa ngayon po, hindi pa siya clearingin. So, medyo matagal-tagal pa naman po ito. Ay, mga batang niyog yung mga bagong tanim na yan, no? And then dito sa part na to sila naglulukad. Ayan, lakad pa rin tayo. And then habang naglalakad tayo, explain ko na po about sa documents ng property na to. Bali, ito po ay TCT title. And then, dalawa po yung nakapangalan sa titulo natin. Sila po yung mag-asawa. Pero, patay na po silang parehas. At sila po ay may 3 anak. So, sila na lang po yung nagbebenta yung kanilang 3 anak na buhay pa naman po. So, wala tayong magiging problema about sa documents natin. And then, ito po, kung sakali, pwede po nyo itong iparelocate kasi matagal na daw po itong nasukat. And then, bayad po ang amilyar nila. So, wala po tayong i-worry. Lamig ng water. So, ito yung pinaka hinihintay ko, yung pupuntahan daw po namin yung pinaka falls nitong property. So, ayan, maglalakad ako sa tubig para feel na feel ko yung yung lamig. Ang ganda. Sisilipin natin si falls. So, yung falls po na yon is nakapaloob po sa property. Lakas ng tubig. Sarap maligo. Ang ganda. Narating ko na siya. Wow. Malapit tayo. Grabe. So yan, ito na yung falls. Nakalapit na ako. Grabe, ang ganda, no? Pwede po siguro i-develop to. Opo, pwede i-develop to. Sa dalawa po yung falls natin. Kasama pa po yan. So itong part na to, kasama pa po yan, and then kasama po ito hanggang dun sa may falls. And then tatawid pa po tayo, kasama pa rin po yan sa property. So dati daw po nasukat na po to. So doon nila nalaman na papaloob po si falls dito sa may property po na binibidyohan natin o binablog natin for today. So explain ko lang po
Bali, ito pong dinadaluyan ng poles na yan is ayon po kay guide. Yan po ay mapapaloob po kay seller. And then, dun sa part na yun, sa may taas na yun, so may timberland po doon. So, yan naman po ay sila seller di po yung nangangalaga. So, expect po natin na talagang sa kanila po papasok to. And then, yung timberland na sila din po yung nangangalaga. So, safe naman po tayo. So medyo nagtatanong-tanong kasi tayo baka itong si Falls ay pumaloob po sa timberland. So sabi naman po ay hindi. May timberland nga daw po pero nandun sa may likodan pa. So sila seller din naman po yung nangangalaga. So okay naman. Ayan, so explain ko lang po ulit So ito pong property na to sa kabila, ito po yung kila seller. And then, ito po yung sa kabila. So, magkakaroon lang po tayo ng pagkat ng maliit na part. And then, iba na daw po yung may-ari dun sa kami kabila. So, konting part na lang po yung maaaring masakop dito. So, ini-explain po yan ng ating kasama yan. And then, price reveal po tayo bago tayo lumabas ng property. So, itong property po na to ay binibenta po ni seller sa halagang 10 million. So, halos pumapatak lang po siya ng 42 pesos per square meter. So, saan ka pa? Napakamura na po. 42 pesos per square meter lang po si property. May ganyang kagandang falls ka na. Bago tayo tuluyang lumabas ng pinaka-property, explain ko na po yung about sa pinaka-road na binaybay po natin patungo dito sa loob. So tayo po ay nasa 5 kilometers para po makalabas po tayo ng pinaka-national road. And then yung 5 kilometers po na yon na barangay road, so to be honest po hindi pa po siya semento or sementado yung ibang part. So yung sa unang part po na aming binaybay, so yun po ay sementado na and the rest po is hindi na. And to be honest po, talagang napakaputik po sa ngayon kasi sinusudsud po siya or sinisemento na po siya. So marami po kaming nakasalubong na mga tao na nakatapak dahil nga po talagang halos lumulubog kami sa putik. Yun po ay to be honest lang po para po hindi po tayo mag-expect. Pero kagandahan po nito, konting sakripisyo na lang po yung mga taga rito kasi nakita naman po nila na talagang ongoing na po ang ating barangay road. And then plus pa po natin, tayo po ay bago makarating kay property, tayo po ay may 100 meters na right of way. Yun po ay ibibigay nung nasa unahan natin na property. So nakausap naman namin sila. Sabi nga nila, bawat tumitingin or bawat nag-i-inquire dito sa property na to, sila po yung mismong nagsasabi na sila po ay willing magbigay ng kanilang right of way para po dito sa property. And then plus pa po natin, bago tayo tuluyang pumunta dun sa pinakaloob ni property ni 24 hectares, tayo po ay merong isang medyo maliit lang naman po na sapa na tatawiran. So yun po ay maya-advise ko, magkaroon na lang po tayo ng tulay or magpagawa po tayo ng tulay para tuluyang makapasok si 4 wheels dito sa may property. So yun po yung pinaka-reality po ng dadaanan po natin, no? So iniisa-isa ko po talaga sa inyo yan para mas aware po kayo dun sa ating mga dadaanan patungo dito sa 24 hectares. Naman po, napakaganda po ni property. Kung ako po ang tatanungin, nandito po ako sa may pinaka-area, so okay na okay po siya sa akin. And then plus pa po natin yung napakagandang view ng ating falls. So napakagandang i-develop. And then at the same time, meron tayong magandang niyugan. Malaki yung return income. Ayan, so okay na okay po siya sa akin, So avail na po kayo mga ka-farmlat. Pwedeng paghayupan. Ayan, sagana kasi to sa pinaka-tubig. So grab nyo na po itong property na to. Sa mga naghahanap po ng mga malalaking sukat, ayan, pagkakataon nyo na po, pwede nyo na po kaming i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. So kung meron po akong hindi nasabi about this property, meron po kami description sa baba, so pakiclick na lang din po iyon. So yan, lalabas na ako ng pinaka-area.
So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan po, thank you for watching. And then pahabol pa nga po pala doon po sa mga nagme-message po sa akin na hindi ko po agad nasasagot. So paiwan na lang din po ng mga message kung kayo po ay magpapa-reserve or may mga katanungan po doon sa mga properties po na ibinablog po namin. Sure naman po pagdating ko po sa bahay, mare-replyan ko po kayo o masasagot ko po yung inyong mga katanungan. So yan po. Thank you po.